Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, mayaman man tayo o mahirap, malakas man tayo o mahina, gawin natin palaging masaya ang ating kapaligiran. Pagagandahin natin ang ating kapaligiran. Hindi natin binabayaran, hindi natin binibili ang sekreto ng isang masaya at malikayang kapaligiran. Ang iyan ay ang tayo ay laging nakangiti. Ngumiti tayo. Smile. Yan ang smile pa mo. Smile ulit. Ang pagngiti ay nagpapabata, nagpapasigla, at nagbibigay inspirasyon. Marami ang nagmamahal, marami ang umahanga sa taong laging nakangiti, sapagkat ang taong nakangiti ay nagpapasaya ng kanyang kapaligiran. Kapag tayo ay palangiti, nagbibigay tayo ng inspirasyon sa ating kapwa. Nakakahawa ang ngiti. Sabi nga nila, laughter or smile is the best medicine. Ngumiti tayo kahit na may problema tayo. Pilitin natin ang pagkakaroon ng isang magandang ngiti, isang natural na pangiti, sapagkat ito ay magbibigay sigla sa mga taong nasa ating kapaligiran, sa pamilya, sa tahanan, saan man tayo naroon, sa paaralan o sa ating mga tanggapan. Lagi natin gawin ang ngumiti. Kapag ang tao ay nakasimangot, nagpapakita ng galit, marami ang naiinis, marami ang sasama. Sabi nga, ito na naman ito, nandito na naman, dumadating na naman ang salot. Isang salot ang isang taong laging nakasimangot. Kaya kung gawin natin magiging masigla, ang lalong gumanda, smile, ngumiti pa mo sa ating tahanan, yung ating mga anak. Kung mag-isa nila tayong mga magulang na halimbawa nagtatampuhan ng mag-asawa, pati mga anak, mahahawa sa problema. Walang magiging imikan sa loob ng tahanan. Hindi naman natin sinasabing laging mangyayari ito sa isang tahanan. Ngunit sa madaling salita, ang taong ngiti ay nagbibigay inspirasyon, nagbibigay sigla, nagbibigay kaligayahan. Nakakalungkot na lamang na isang tao kahit na walang problema ay hindi man lang umingiti. Sa ating pagpasok sa paaralan, halimbawa, kung mayroon tayong teacher na laging nakasimangot, hindi masigla ang klase. Wala, parang ang mga bata ay parang nakaasiwa sa kanilang mga kilos. Dapat ang teacher ay magiging inspirasyon sa school, katulad ng pagiging inspirasyon ng mga magulang upang magkaroon ng isang masayang tahanan, magkaroon ng isang masayang paaralan. At higit sa lahat, dalhin natin ito sa ating mga tanggapan. Papasok ang isang manager halimbawa, pag nakangiti, nakayuko ang kanyang mga tauhan. Walang man lang mag-good morning, magagalit pa si sir pag walang mag-good morning na nakasimangot, lalong sasama ang araw.
Kaya hindi masama ang lagi tayong nakangiti. Sapagkat ang ngiti hindi binibili. Ang ngiti hindi nababayaran. At yung mga nakakita ng taong palangiti, lalo na kung kasama-sama nila, lagi nilang nakikita, ay nabibigyan din ng inspirasyon. Kaya makikita nga natin minsan dahil sa pagpapatawa, marami ang mga napagaling mo ang sakit ko. Isang joke pa nga. Yun parang mga biro lamang sa mga umpukan, pero yan ay totoo. Ang pagngiti ay nagpapasaya ng ating kapaligiran, nagpapaganda ng ating kapaligiran. Walang natutuwa sa taong nakakasimangot. Kahit na hindi mo kaano-ano ang taong yan, kung madaan kang nakasimangot ito, hindi ka makapagbibigay galang kahit kakilala mo pa. Tumbating ito, baka mapahiya lang ako. Yan ang isipin ng taong nakakakita ng mga nakakasimangot. May kanya-kanya tayong buhay. Ngunit tupunin ng bawat isa sa atin. Tupunin ng bawat isa sa atin ang magbibigay inspirasyon, magbibigay sigla sa kapwa. Sapagkat marami ang nangangailangan ng ngiti, marami ang nangangailangan ng maaliwalas na mukha. Hindi yung mukha na akala mo na sarang mukha, pumapangit ang isang taong hindi nakangiti. Pumapangit ang isang taong nakasimangot. Simangot pa more, pangit pa more. Itong mga iyong buhay natin ito, ang lagi natin hinahanap ay ang isang masayang kapaligiran. Kaya nga nagpupunta tayo sa isang lugar para makalimutan natin ang ating problema. Pagdating natin doon nakasimangot ang ating mga nakikita, lalo tayong magkakaroon ng problema. Ito nga'y nakakahawa ang pagngiti. Nakakabigay inspirasyon ang ngiti, ngunit nagbibigay din ito ng ang tawag nila pagkakainis ng ating kapwa sa atin kung tayo ay hindi man lamang ngiti sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na tayo may mga tungkulin na ating ibabahagi sa kapwa, o kaya gusto lang natin masunod yung tinatawag na spread joy in your in wherever you are. Mapira ka man o mahirap ka man, malakas ka man o mahina ka man, kung ikaw ay palangiti, ikaw ay magbibigay inspirasyon sa inyong kapwa. Ginawa ng Diyos ang ating mga mukha na hindi pangit at hindi maganda, ayon sa ating makikita na outside appearance. Kaya nga sinasabi natin, do not judge a book by its cover. Pero sa ating mga ngiti, makikita natin ang kasayahan ng ating kapaligiran. Tandaan natin, wala tayong gagastos sa ating gawang pagpapaligaya sa ating kapwa, maliban sa ating sariling kaligayahan. Mapaligaya mo ang iyong kapwa, magiging maligaya ka rin. Pag makapagbigay saya ka sa iyong kapwa, ang lagi mong masasabi ay, thanks Lord, nagiging masaya sila. At kapag ka ikaw ay nakasimangot, na isip mo rin, nako, bibigyan na naman ako ng ligalig o hindi magandang araw sa aking kapwa. Tandaan natin, lagi nating ibigay ang ating mga ngiti sa ating kapwa. Smile, smile. Alisin natin ang ugly face na nakasimangot. Kailangan makita natin ang dalawang mukha ng buhay. Ang isang mukhang nakangiti, ang isang mukhang nakasimangot. Alam na natin kung ano ang dapat natin